Maraming salamat po, Ma'am Vivian, and magandang umaga po sa ating lahat. Narito po yung update natin ukol sa monitor natin na si Bagyong Tino. Patuloy pa rin po nitong binabaybay yung karagatan at patuloy din itong nag-i-intensify. Huli itong namataan sa line 360 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. So mapapansin po natin, mas papalapit na ito dito sa ating kalupaan. Taglay na ito yung lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 135 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa west, southwest towards sa bilis na 25 kilometers per hour. And ngayon pong umaga dito sa bahagi or sa silangan ng Visayas at Mindanao ay medyo ramdam na po yung bugso ng mga malalakas na hangin and may mga malalakas na din po na pag-ulan na mararanasan. And expect po natin throughout this day mas mararamdaman pa po natin yung peak or yung mga malalakas na hangin and also yung mga malalakas na pag-ulan na dala nito. So muli po ngayon hanggang bukas po nandun yung peak na mararanasan natin yung epekto ni Bagyong Tino for the area of Visayas maging sa malaking bahagi din ng Southern Luzon at sa ilang bahagi pa po ng Mindanao, lalong-lalo na sa may northern at eastern portions po nito. And base dito sa ating latest forecast track analysis, generally magiging pakanluran po yung pagkilos ni Bagyong Tino. Posible po yung initial landfall natin either dito sa may southern portion ng Eastern Samar or dito sa Leyte, Southern Leyte or Dinagat Islands mamaya pong midnight or mamayang gabi or bukas po ng early morning or ng madaling araw. And then after po ng landfall or initial landfall nito, tatawirin po nito itong bahagi ng Visayas. Between po bukas ng umaga hanggang hapon, most likely yung center track po nito ay dadaan dito sa may Camotes Island, sa may northern portion ng Cebu, maging dito din sa Negros Occidental, patungo po dito sa area ng Iloilo. And then bukas naman po ng hapon hanggang sa madaling araw ng Wednesday, tatawirin naman po nito or pinakamalapit yung sentro nito dito sa may area ng Sulusi, patungo nga po yan dito sa may northern Palawan area. So muli po, expect po natin from today na po mas mararanasan yung epekto nito ni Bagyong Tino. And yun nga po, mamayang hapon mas malapit na po ito dito sa ating kalupaan. And kailangan lang din po natin bigyan ng emphasis bukod po dito sa center track na tatahakin ni Bagyong Tino, isa po itong bagyo, so malaki itong system. So malaki po yung sakop ng maapektuhan niya bukod po sa areas ng matatamaan ng center track po nito. May kita po natin dito sa ating forecast track, ito pong area na under the red shaded part po, dyan po yung pinakamalalakas na hangin na dala po ni Bagyong Tino. So dyan po yan po most likely yung mararanasan nung malapit po sa sentro nito. And then ito naman pong area natin na yellow shaded circle, ganyan po yung lawa kung saan yung mga malalakas na hangin ay mararanasan din. So generally po, bukod dito sa center track, kailangan po natin i-consider yung buong bagyo po kung saan nga pinaghahanda natin yung ating mga kababayan or mostly sana nakapaghanda na po yung ating mga kababayan dito sa malaking bahagi ng Visayas, maging sa Southern Luzon at ilang areas pa po ng Mindanao dahil nga po dito sa dala na epekto ni Bagyong Tino. And in terms of intensity naman po, ay patuloy nga itong mag-i-intensify and before landfall ay maano itong ma-reach yung typhoon category. And hindi rin po natin i-rule out yung super typhoon category na ma-reach niya, but either po sa kahit anong intensity, generally mapaminsala na pong hangin yung dala nito ni Bagyong Tino. And also bukod din po dito, meron tayong tinatawag na cone of confidence kung saan hindi nga po natin inaalis yung possibility na maging mas mataas pa or mababa yung track ni Bagyong Tino. And sa kasalukuyan po, meron na tayong nakataas na wind signal number 3 sa southeastern portion ng Eastern Samar, maging sa Dinagat Islands at Siargao and Bukas Grande Islands. Samantala, wind signal number 2 naman po sa central and southern portions ng Eastern Samar at Samar, sa Leyte, Biliran, Southern Leyte, Bohol, northern and central portions ng Cebu, kasama na yung Bantayan
at Camotes Islands, sa northeastern portion ng Negros Occidental, sa rest of Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur at sa northeastern portion ng Agusan del Norte. Samantala, wind signal number 1 naman sa Sorsogon, Masbate kasama na yung Ticao at Burias Island, Albay, southern portion ng Quezon at Marinduque, sa bahagi din ng Romblon, sa central and southern portions ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, sa Cuyo Islands, maging sa Calamian Islands, maging dito din sa bahagi ng Northern Samar, rest of Eastern Samar, rest of Samar, rest of Cebu, Siquijor, Negros Oriental, rest of Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kasama na yung Kaluya Islands, maging sa rest of Surigao del Sur, northern and central portions ng Agusan del Sur, rest of Agusan del Norte, Camiguin, Misamis Oriental, at sa northern portion ng Bukidnon. Kung saan dito po sa mga areas na nabanggit po natin, ito po yung mga areas na unang makakaranas ng mga malalakas po na hangin na dala ni Bagyong Tino. Sa mga susunod po na issuance natin, habang mas papalapit pa itong si Bagyong Tino dito sa ating kalupaan, ay mas dadami pa po yung areas natin under wind signals and magiging mataas pa din po yung i-raise natin na wind signals sa mga areas lalong-lalo na po yung malapit sa center track nito. So ang highest possible po natin ay wind signal number 4. So kapag po wind signal number 4, yung ganun pong kalakas na hangin ay mapaminsala. Posible po itong magdulot ng mga damages sa mga pananim natin, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Posible po ito makapagpatumba ng puno, ng poste, makasira po ng kable ng kuryente. So during the passage ni Bagyong Tino, posible pong mawalan ng power supply yung mga kababayan natin sa mga areas na apektado. Posible din po tayong mawalan ng or magkaroon ng interruption sa communication. Kaya nga po sana nakapaghanda po or paghanda pa rin po para sa ating mga kababayan dahil nga mapaminsalang hangin yung dala ni Bagyong Tino. Samantala, bukod po dito, yung amihan naman natin magdudulot din ngayong araw ng mga bugso po ng mga malalakas na hangin for most areas of Northern Luzon, maging dito din sa Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, and magpapatuloy po yung ganitong bugso ng mga malalakas na hangin bukas at sa Miyerkules. Samantala, para naman po sa mga malalakas na pag-ulan, so sa kasalukuyan, may mga malalakas na po na mga pag-ulan na nararanasan, mostly dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. And for today po, posible na yung 200 or more than 200 millimeters of rainfall dito sa eastern Samar, maging sa bahagi din ng Dinagat Island. Samantala, 100 to 200 naman sa northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Surigao del Norte, and 50 to 100 naman sa area ng Sorsogon, Cebu, Bohol, Camiguin at Agusan del Norte. So ina-expect nga po natin na magkakaroon tayo ng posible yung malawakang pagbaha and magiging mataas nga po yung mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa pagdaan po ni Bagyong Tino dito sa kalupaan. And for dulot naman po ng shear line, meron din mga malalakas na pagulan na mararanasan sa Aurora at Quezon. Samantala, bukas naman po, ito na yung mas time na tumatawid po si Bagyong Tino dito sa central portion ng ating bansa. So expect po natin mas malaking areas pa yung makakaranas ng mga malalakas po na pag-ulan. Particular na po yan, more than 200 millimeters of rainfall dito sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, maging sa bahagi din po ng Cebu. 100 to 200 naman dito sa Romblon, Masbate, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Negros Oriental, maging sa Siquijor, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Samantala, 50 to 100 naman po dito sa nalalabing bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas, maging dito din sa nalalabing bahagi ng Mimaropa, sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Agusan del Sur, Agusan del Norte at Surigao del Sur.
And by Wednesday naman po kung saan lumabas na ng kalupaan itong si Bagyong Tino, posible pa rin po na meron tayong 100 to 200 millimeters of rainfall sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan at 50 to 100 naman dito sa may Marinduque, Quezon, Masbate, Romblon, Aklan, Antique, Capiz, sa bahagi din ng Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. So muli po, during the passage ni Bagyong Tino, mga malalakas po na pag-ulan yung dala nito. So posible po yung malawakang pagbaha at meron din tayong mga pagguho ng lupa. Kaya naman makipag-ugnayan pa rin po tayo sa ating mga LGU para dun sa mga aksyon na kailangan po nating gawin para po sa ating kaligtasan. Samantala, meron din tayong risk ng storm surge kung saan ito po ay high risk ng storm surge. Posible po yung more than 3 meters sa southeastern portion ng Eastern Samar, 2.1 to 3 meters naman dito sa Dinagat Islands, rest of Eastern Samar, eastern portion ng Leyte, northern and western portion ng Northern Samar, sa southern portion ng Samar, maging dito din sa Siargao, Bucas Grande Islands, 1 to 2 meters naman sa Agusan del Norte, Aklan, Antique, Biliran, Bohol, Camiguin, Capiz, Cebu, Guimaras, Iloilo, Leyte, maging sa bahagi din po ng Masbate, Misamis Oriental, Negros Occidental, Negros Oriental, Northern Samar, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, rest of Samar, Siquijor, Sorsogon, Southern Leyte, rest of Surigao del Norte, at sa Surigao del Sur. Kung saan kapag meron po tayong high risk ng storm surge, suspended po yung kahit anong marine activities natin. Bawal po yung paglangoy, pangingisda at paglalakbay dagat. Na-advise din po natin yung mga kababayan natin na nakatira malapit sa mga coastal areas na lumikas po tayo sa mas mataas na lugar para po sa ating kaligtasan. Samantala, meron din po tayong nakataas na gale warning sa may Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama na yung Siargao at Bucas Grande Islands, Masbate, kasama na yung Ticao and Burias Islands, Sorsogon, Albay, Surigao del Sur, maging sa bahagi din po ng Surigao del Sur. And para po dun sa ating mga heavy rainfall warnings na pinapalabas, maaari po nating bisitahin itong ating website na panahon.gov.ph. Ang susunod po na update natin dito kay Bagyong Tino ay mamayang 11 a.m.